Pilipinas, ang oras po 6:40 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Dos Kumpanieras. At ako pa nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. At 19 na po ng Marso 2024. Malapit na ang linggo ng palaspas para sa mga Katoliko at mga aglipayan. So marami po sa atin ang not really ayuno, not really fasting, pero nag-a-avoid ng pagkain ng mga karne. Ano po ba ang hinahapunan ninyo tonight? Share naman. Pero ako po ay nagmerienda na. Bago pa ang programa, nagmerienda ako ng kanin at saka ng tapa at saka may kasamang danggit. O, di ba? Perfect. May kasama pang isang tasang mainit na kape. Dos Kumpanieras. Yung may katapangan, yung kaya ba akong ipaglaban? Joke lang po, pero kumusta po kayo? Ngayong napakainit ng panahon. Bakit ba kahit mainit ang panahon, masarap ang mainit na kape, no? Ganon din ba kayo? Pagkatapos kapag malamig at umuulan, masarap naman ang halo-halo? Ewan ko nga ba. Pero kumusta po kayo? Kumusta ang inyong paghahanda ng hapunan? Sana po ay kahit pa busy kayo sa inyong paghahanda ay manatili kayo nakatutok sa atin dahil maganda po ang ating talakayan tonight. Ang hapunan ni Ma'am Hilaria Pagunuran ay ginataang tulingan. Perfect. Wish ko lang, kaya ko nang kumain yan. Bawal po kasi sa akin dahil meron akong allergy sa tulingan at sa mga tuna. Pero yung pagkain ni Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano, gulay at inihaw na Gigi, isa pa rin yung masarap. Dos Kumpanieras. Anyway, tatalakayin po natin tonight yung message ni Marjorie. Sabi niya, Attorney, nagsisinungaling po ang kapatid ko. Sinabi niyang solong tagapagmana siya, samantalang may kapatid pa siya sa labas. Ano po ang gagawin ko? Yan po ang ating sasagutin tonight. But syempre, meron pa rin po mga pending na mga questions na hindi ko nasagot kagabi dahil kapag ka po pinag-usapan ng mana, ang hatian ng mana, ang mga properties, lupa ay talaga pong walang katapusan, para bang mga kabute na maya't maya ang sulpot ng inyong mga katanungan. Dos Kumpanieras. Kaya naman, gusto ko pa rin po, welcome pa rin po ang inyong mga questions, pandagdag sa mga questions tonight. Sa 0919-282-6485. Again din sa mga nanunood sa atin sa iba't ibang social media platforms, lalong-lalo na po ang DZRH TV 4K live stream sa YouTube at DZRH Dos Kumpanieras Facebook page. Meron po tayong live feed dyan. At syempre sa ating DZRH News Facebook page, naka-live din po tayo dyan. At sa DZRH News Television Facebook live, live na live din po tayo dyan. Dos Kumpanieras. Sige po, pahirapan nyo ko. Ipadala nyo po ang inyong mga questions sa may kinalaman sa ating talakayan tonight. Pero bago po yan, magandang gabi sa iyo. Naimbag Arabii, Irene Almodovar, Manolito Pasha, Mami Belen Rivera, Renato Botalon. Gayon din, si Eli Abanto at Gael Enriquez, ang aking online PA. Volunteer po yan, kawang gawa, pro bono kumbaga. Si Jem Jerome, si Jerome Lorenzo, Evitz Escueta, Locring de la Cruz, Ma'am Hilaria Pagunuran and Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano, gayon din Rudy Valpalma, Fiesta Mart Royal, at syempre Kat dyan sa Camarines Sur, Federico Bagisi,
Si Brian Peña Cruz, Josephine Garimbao sa Michigan, Eva Duques, Josie Villamor, si Eli Abanto sa Labo, Camarines Norte, Federico Bagisi, na Imbag Arabi din sa'yo, Ma'am Grace Recta. Dos Compañeras. Nanunood din po sa atin, Christian Carlo Villarasa, Daddy Roel Resio, Hilario Enriquez, at gayon din, si Phil Barbie. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sabi niya, talaga pong di po alintangan ng init ng panahon kas laging hinihintay ang programa nyo. Gayun din, Joey Lee B, magandang gabi. Dos Compañeras. At syempre, bagaman po at nahihirapan pa si Sherwin na mag-transfer ng mga fans ng mga nanalo, no, pakiantay na lang din po. Meron pa rin po tayong DZRH Malakas promo for tonight. At ang sagot po dyan, no, ang sagot sa ating DZRH Malakas promo question ay matatalakay po natin as we go along sa ating programa tonight. Dos Compañeras. By the way, no, yun pong may mga questions, no, na related sa PAO o Public Attorney's Office. Sinisikap ko pong makasama si Attorney Persida Acosta, si Chief Persida Acosta. Hopefully one of these days, no, nasa Palawan lang siya ngayon. Pero kapag ka po nakabalik na siya at medyo magaan ang kanyang schedule, ay makakasama ko po siya dito sa studio. Kaya pwede na po ninyong ihanda ang inyong mga questions at babasahin ko yan kapag ka po siya ay nandirito na sa atin. Dos Compañeras. So bale isang episode po, iaalat ko para sa inyong mga questions sa PAO kung paano mag-avail ng serbisyo ng PAO at ano-anong mga kaso ang pwedeng tanggapin or idulog sa Public Attorney's Office. Yan po ang tatalakay natin kapag okay na ang schedule ni Attorney Persida Rueda Acosta, ang ating PAO chief na ini-schedule po niya. Ina-arrange niya ang schedule niya sa atin. Dos Compañeras. Anyway, umpisa na po natin ang ating talakayan dahil nga po yung question, attorney, nagsisinungaling ang kapatid ko. Sinabi niyang solong tagapagmana siya samantalang may kapatid pa siya sa labas. Ano ang pwede namin gawin? No? Kapag ka po ganito, no? Kapag ka ganito na may namatay, may manahan na mangyayari, importante po, no, na nagkakasundo ang mga tagapagmana at nire-recognize ang lahat ng mga compulsory heirs. Dos Compañeras. Kapag ka po ganito at merong iniitsapera, no, merong hindi isinasali sa manahan, feasible po, no, the only solution po na available, no, ay ang pagsasampa ng action, ng action sa korte para sa judicial settlement of estate. Dos Compañeras. Flash Report. Flash Report. Sunog sumiklab sa, how do you read this? Mayor Street, Pio del Pilar, Makati, nakataas na po sa ikalawang alarma. Flash Report. Flash Report. Antabayanan po ang detalye ng ulat na yan mula sa ating mga field reporters. At ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan tungkol doon sa nagsosolo or may iniitsapera na tagapagmana. Dos Compañeras. Again, no, we go back to sino po ba yung mga compulsory heirs? Yung maari pong magmana or talaga pong kailangang magmana sa ayaw mo at sa gusto mo, maliban na lamang kung meron kang will o disinheritance. No? Ibig sabihin, tinatanggalan mo ng mana at merong valid na basehan ayon sa mga isinasaad ng Civil Code. Dos Compañeras. In fact, kahit po may will na nagbibigay ng pamana so kung kanino mang kung sino mang tao, no, ang sinasabi po ng Civil Code, hindi maaaring tanggalan ng mana. Ang compulsory heirs hindi pwedeng ma-prejudice dahil inilalaan po ng batas ang 50% ng lahat ng mga naiwang ari-arian ng namatay sa kanyang mga compulsory heirs. Ang mga compulsory heirs, no, yung hindi pwedeng hindi magmana ay ang anak, legitimate man o illegitimate, gayon din ang asawa. Kung wala pong anak, ang magmamana po ay magulang.
Kung may anak pero namatay na at may naiwang apo, magmamana muna ang apo bago ang magulang. Dos Compañeras. So, maari pong magsabay na magmana ang anak at ang asawa, gayon din ang asawa at ang magulang kung wala pong anak. So, yan po ang tatandaan natin. Kaya naman, kung merong 1 milyong halaga ng property na naiwan, si Mr. A, si Lolo A, abay dapat or si Daddy A, dapat po ang kanyang mga anak ay magmana muna at ang kanyang asawa ay magmana muna or maisantabi ang kalahati ng 1 milyong pisong halaga ng kanyang mga ari-arian sa kanyang mga compulsory heirs. Dos Compañeras. Okay, magandang gabi sa iyo. Ay, ito pala, sabi ni Daddy Robel Resio, kasalukuyan pong may sunog dito sa likod namin sa Barangay Pio del Pilar. Maraming salamat po sa iyo, Daddy Robel Resio, Herminio Villaluz, and Benjamin Cuaderno. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din po sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa DZRH News 666 sa Talapitan sa inyong mga radyo at ibang frequency dahil live po tayong napapakinggan via 21 relay stations nationwide. Dos Compañeras. Bago po tayo mag-pause for commercial, no, babasahin ko na or babanggitin ko na ang ating DZRH Malakas question for tonight. Kung hindi nagkakasundo ang mga tagapagmana. Ang tanong sa ating DZRH Malakas promo. Ayan na, kasi yung iba masyado excited eh. Okay, ang tanong sa ating DZRH Malakas promo, kung hindi nagkakasundo ang mga tagapagmana, paano isisettle ang estate ng namatay? Ipadala po bilang private message sa akin, Attorney Rina Second page, dahil yan lamang po ang na-access ko at the moment. Pero, no, requirement po na kayo ay naka-follow at naka-share ang ating live tonight, naka-follow sa ating page, ang DZRH Dos Compañeras Facebook page. Dos Compañeras. Yung mga sumasagot po sa ating page sa anong tawag doon, sa live feed, wag po ninyong kumbaga ipadala po ninyo sa akin bilang private message. Wag din po ninyong ipopost, no, publicly ang inyong GCash number. Dahil baka po pagsamantalahan ng mga masasamang loob ang inyong number at magamit pa sa pang-scam. Dos Compañeras. Magandang gabi din sa iyo, Rasek Stalin, gayon din Maricor Angeles, Kenneth Arevalo, isa pa nating online PA pro bono, Rodney UC, Daniel Katubay, Ma'am Chara Abraham, Moon Beats, Odette Ogsales, at syempre, magandang gabi din sa iyo, Miss Ana Rivera. Dos Compañeras. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama po nagsasolong panyera ng bayan at Attorney Rina Seco. Sa mga nagtatanong kung nasaan si Attorney Cam, she is on maternity leave and she will be back before the end of April. Dahil 105 days po ang maternity leave sa ngayon. Dos Compañeras. Okay, maraming nagsasabi, may nagsasabi dito, ano ba yan, mana? Wala naman akong mamanahin. Actually, meron po kayong mamanahin. Imposibleng walang maiwang ari-arian ang magulang mo. Yon. Ang nangyayari lang, kaya hindi mo masyadong pinapansin, dahil syempre, posibleng, kumbaga, maliit lang ang property ng magulang mo. Kaya lang kasi kahit 60 square meters lang ang lupa ng magulang mo, magmamana at magmamana ka pa din. Hindi mo maaaring mailipat sa pangalan mo, no? O mailipat sa pangalan ninyong magkakapatid ang property. Hindi mo rin basta-basta maibebenta, no? Dahil hihingan ka ng buyer, no? Ng dokumento na nasettle ng estate bago ito maiparehistro sa pangalan niya. At maibebenta mo ng maayos at mas mahal ang value ng property mo kung maayos ang documentation nito. Dos Compañeras. Actually, pati ng kaldero minamana, di ba? Hindi nyo lang pinapansin kasi hindi naman ito inirerehistro. Pero kung meron pong bank account, meron pong mga pautang, meron pong properties, no, kotse, sasakyan,
dadaan po kayo sa settlement of estate o kahit may mga alahas, although kadalasan naman kasi hindi nirerehistro, 'di ba, ang mga alahas. Dos Compañeras. Basta may lupa o anumang property of value, no? Kahit pa sabihin mong ay mura lang ang lupa dito sa amin, 1,000 pesos lang per square meter. Kapag ka merong 100 square meters, tingnan mo kung ang value nun, i-compute mo na kagad. Plus of course, tumataas po ang value ng property. Kaya mahalaga din na tayo ay may alam. O kung hindi man, wala tayong mamanahin mula sa magulang natin. Tayo, dahil masisipag naman tayo, nagpupunyagi tayo, no? Nagtatrabaho, umaga, tanghali, hapon, minsan gabi pa, no? Rumaraket para lang makapagpundar ng mga ari-arian. Abay, sabi nga ng sino ba yung nagsabi noon? 2 bagay lang ang sigurado sa mundo, ang kamatayan at pagbabayad ng buwis. At sigurado ako mamamatay tayong lahat. Magkakaiba lang na panahon. Pero kapag namatay tayo at nakapundar tayo ng maliit or katiting na property, yung anak natin o kung wala tayong anak, asawa, kapatid, no, ay magmamana at magmamana sa atin. At mas maganda na alam natin ang mga gagawin para hindi na nagpapatayan ng mga tagapagmana para lang sa isang katiting na bahagi ng lupa. Dos Compañeras. Ayan. So, balikan po natin ang ating talakayan. Ganun po kahalaga ang settlement of estate. Kapag po nagkakasundo ang mga tagapagmana, madali lang ito, no? Lalo na kapag walang complications, no? Ang natira lang ay asawa at anak, no? Walang namatay na anak. At syempre, kasi kung may namatay po na anak, pagkatapos namatay siya na meron siyang asawa o meron din siyang anak, mas marami pong mga taong involved sa manahan. Pero basic po na kapag namatay ang isang tao, meron siyang asawa at merong anak, pagpapartehan ng kanyang asawa at anak ang kanyang mga naiwang mga ari-arian. Kapag po nagkakasundo, madali na lang po ito. Ito yung tinatawag na extrajudicial settlement of estate. Isama nyo na din yung partition. Extrajudicial settlement of estate with partition, no? Kapag naman po nagkakagulo, ayaw magpalamang o may nagsasabi na dahil dito ako nakatira, ako ang nag-aalaga. Dapat dalawang bahagi ang mapunta sa akin. May nagsasapang, samantalang dapat ay patas. Kaya nakatulong ka hindi sa magulang mo. Kapag po walang will na naiwan, patas dapat ang maging hatian ninyong mga legitimate children. At mas maliit konti, 50% ang natitira para sa mga illegitimate or non-marital children. Dos Compañeras. Kung merong legal na ampon, katumbas ng isang legitimate child ang kanyang kabahagi. Pero kung hindi nagkakasundo, kailangan po ninyong dumulog sa korte, no? Para doon mapag-usapan ang settlement ng estate. Dahil nga hindi kayo nagkakasundo, pag-isama nyo na din yung partition para wala nang complication pa. Yung iba kasi, hinahati-hati, no? Para, 2 kaso, kikita ko ng mas malaki dito. Diba? Para din po kayo, no? Hindi kayo magoyo kung sakasakali may lawyer kayo dahil let's face it, kahit anuman po ang propesyon ng tao, meron talagang manloloko, merong nanlalamang, o kaya ay nangangarimuhan, sabi pala ang sa amin sa Marinduque, pag sa halip na isang kasuhan na lang, pagdadalawahin, i-split. Bakit? Kasi merong acceptance fee pareho. Kapag pinagsama ko sa iisa, iisa na lang matatanggap ko. Di ba? May mga ganun. Dos Compañeras. So, yun. So, kapag po nagkakagulo ang mga tagapagmana, merong nag-aangkin ng mas malaki at hindi talaga, kahit pakausapin ni kahit pakausapin ng isang taong may kapangyarihan sana at pinaniniwalaan ng mga magkakapatid o ng mga tagapagmana, kailangan pong dumulog sa korte. Siyempre, kailangan nyo ng abogado. Pero ang tatandaan po ninyo, wag nyo na pong pag-i-splitin pa, pagdadalawahin pa yung kaso na pwede nyo namang pagsabayin. Ano ito? Ito po yung tinatawag na judicial settlement of estate with partition. Isama nyo na yung partition para kung sakasakali man, dala na lahat. Isang gastusan na lang. Hindi yung marami pa, magbabayad ka na naman ng bago pang acceptance fee, magbabayad ka na naman ng bago pang docket fee, at saka yung appearance fee. Isahan na lang po. Dos Compañeras. Diba? Mga practical na
tips, no? Para po kung sakasakaling nandun kayo sa sitwasyon na yon, ay hindi po kayo malalamangan. At the same time, no, kapag ka po kasi in-split pa ninyo ito, ay sa halip na 10 lang kayo magmamana, ay baka maging 12 pa o madagdagan pa. Bakit? Siyempre, mahal ang abogado. 'Di ba? Lalo na kapag gano'n, hindi po wala pong naglilibre sa mga ganitong kaso. Dos Compañeras. Okay, magandang gabi sa iyo, Delia Garcia. Nanunood po sa atin. Thank you very much for the information daw. You share important information, more power. Thank you very much. Kaya then si Ray Duque. Okay, iba naman ang sinasabi niya. Hindi ko masyadong naiintindihan. Sabi niya, I don't care daw sa mana. Okay, good for you. Baka hindi lang interesado. Yung pong mga magulang ni Ray Duque, hindi po siya interesado sa pamana ninyo. Ibigay po ninyo sa iba, no? At kung meron po siyang kalokohang ginawa, pwede po ninyong tanggalan ng mana basta po nasa papel at valid ang pagkakagawa ng inyong pagtatanggal ng mana. Magandang gabi din sa iyo, Pancho Sabordo Jr., ganyan din Benjamin Cuaderno. Okay, at syempre si Rodney Yusi, Matthew Del Rosario at Gemaline Nabos Cruzada nanunood sa atin, Tita Meli and syempre ang kanyang mga pamangkin. Magandang gabi. Tita Rose and Tito Elmar and of course Kuya Mario Manuba, magandang gabi. Wilson Aldea, sabi niya tamang-tama sa inaasikaso ko ngayon na EJS at mga requirements sa BIR for settlement of estate. Thank you very much. Dos Compañeras. Take note lamang po pag settle kayo ng estate, ha, yung TIN, no, tax identification number, no, ninyong mga tagapagmana at mag-isa-isa kayo, gayon din kukuha po kayo ng separate or isang TIN, no, doon po sa namatay. Ito po yung tinatawag na estate TIN. Kung halimbawa po noong buhay pa siya ay nagtatrabaho, di ba, meron siyang TIN, no? Dahil nirerehistro po sa BIR, lalo na kung siya ay empleyado. Hindi po ninyo gagamitin yung TIN ng namatay. Kukuha po kayo ng bagong TIN na tinatawag na estate TIN. Yung estate TIN ay exclusively para po doon sa pag-settle ng estate. Useless na po yung kanyang TIN noong siya ay nagtatrabaho pa. Dos Compañeras. Okay. Magne Kane, how do you pronounce your name? Magandang gabi sa iyo. Correct me if I'm wrong, ha? Pasensya na kasi may mga names kayo na hindi sa akin, hindi familiar sa akin. Sniper, magandang gabi din sa iyo. Okay, merong question dito. Ito na nga, balikan natin, no? So, yun pong halimbawa po yung ikaw ay naitsapera, no? Hanggang kailan ka maaaring makapag-file. Kung nagkaroon po ng pag-iitsapera totally, hindi siya naisali o hindi siya nakapirma doon sa settlement of estate, maari po ninyong ipadeklara na walang bisa ang settlement of estate na ito. At syempre, ito po ay hindi nag-i-expire. Ang inyong, ibig sabihin, hindi nagpiprescribe ang inyong karapatan na makapag-file ng settlement of estate. Ngayon, halimbawa naman, at ikaw ay creditor o ikaw ay inutangan nitong namatay, no? Syempre, malaki-laki halimbawa na bayarin pa sa'yo, no? Mula sa pagkakaroon ng settlement of estate, binibigyan ka ng 2 taon lamang para i-file ang inyong claim. Pangalawa, no, kung halimbawa ikaw, no, na tagapagmana, nabigyan ka ng kapraso lang, pero dapat mas malaki ang matatanggap mo. At halimbawa, nag-participate ka doon, nakapirma ka pa, no, kulang ang naibigay sa iyo. Hanggang kailan ka? You have 2 years para isulong ang iyong karapatan, no? Pero pag totally hindi ka nakaparticipate, it doesn't expire. Ang problema mo lang, kung nailipat na sa third party na walang kamalayan itong buyer doon sa mga pangyayari dahil merong yung pangyayaring gusot at kumbaga ipretresyon na nangyari o hindi kakulangan sa pagbibigay sa iyo ng mana. Dos Compañeras. Crucial po ito dahil syempre kapag tutulog-tulog tayo sa ating mga karapatan ay maari pong mawalan tayo, no, ng dapat sana ay mga benepisyo na matatanggap natin.
Kaya nga po lagi nating sinasabi, ay wag pong tutulog-tulog sa ating karapatan. Dos Compañeras. Ang mga nanonood sa atin sa Guimaras, magandang gabi. Sabi nga ni Gael, si Ramel Maluto pala ito. Sabi nga ni Gael, kaya wag tutulog-tulog sa inyong karapatan, lamang ang may alam, makinig mabuti. Thank you very much, Gael Enriquez. May question po dito si merong question kasi dito hinahanap ko ulit. Ito, si Ma'am Charo, before Ma'am Charo Abraham, meron pang question dito tungkol doon sa, nasaan ba yun? Basta may question po dito tungkol, hanapin ko ulit kapag nag-commercial tayo, kasama po ito, si Evette Sarmiento Escueta, kasama po ba sa pamangkin sa manahan kung walang anak at magulang? Kung wala pong anak at magulang at wala pong will na naiwan, no? Ang maaari po ang magmamana automatically by operation of law ay ang mga kapatid nung namatay. Now, yung pamangkin, kung halimbawa buhay pa yung magulang ng pamangkin na ito, ay hindi po makatatanggap ng anuman, no? Itong pamangkin. Kung halimbawa naman po, halimbawa, tatlong magkakapatid, si Aida, si Lorna at si Fe. Si Aida ang namatay. Ngayon din, si Lorna, namatay din siya, pero meron siyang naiwan na anak, no? So, ibig pong sabihin, divided by 2 pa rin ang mangyayari. Yung si Fe, makukuha ng kalahati at yung mga anak ni Lorna, yun pong maghahati-hati, magpaparte-parte doon sa kalahati, no, na naiwan. Matapos mabigyan ng parte si Fe. Ayun. Dos Compañeras. Lizelle Miranda, magandang gabi sa iyo, at Miss Roxanne Costa Manolito Pasha at Fe Mosquite ba yun? Mosquite. Magandang gabi sa iyo. Nanonood sa atin sa Ligaw Albay. Sabi nung isang nagtatanong dito, kung ayaw pong pumirma ng tatay ko sa SPA nilang heirs, 80 years old na po siya, mawawala ba sa karapatan namin? Ma-pride po kasi siya. Ano pong ibig sabihin ng SPA? Ibig po bang sabihin ay kung halimbawa tagapagmana, may share pa sa mana ang tatay ninyo at hindi i-authorize ang sino man sa inyo na makiparte, na mag-act, no? Na gumalaw para sa kanya, siya na lang po ang papirmahin ninyo. Hindi po kailangan ng special power of attorney kung may kakayanan pa naman ang tatay ninyo na pumirma. Okay? Importante din po na kapag pumirma siya sa mga anumang dokumento, ay siya ay lucid pa. Anong ibig sabihin nito? No, maayos pa, matalas pa ang pag-iisip at kumbaga ay naiintindihan, no, ang consequences ng kanyang pagpirma sa anumang dokumento. Dos Compañeras. Magandang gabi po muna kay Miss Adi Socrates, gayon din kay Tina Salva at kay anong pangalan mo? Sharon Ren Cabanlit, magandang gabi sa iyo. Ayan, may mga questions pa pala dito, okay? Tama, si Marisol Mercado, thank you very much, Gael, ha. Si Gael po ay ini-screenshot niya yung mga questions para hindi ko po ma-miss yung mga questions niyo. Sabi ni Dalia Garcia, about estate tax amnesty, sana sundin ng mga BIRRDO na makapag-avail kahit wala pang judicial settlement. Dos Compañeras. Tama po kayo, ang sinasabi po doon sa extension ng estate tax amnesty, no? Pag kayo po ay nag-a-avail ng estate tax amnesty, hindi po kailangan, hindi requirement, no, yung judicial or extrajudicial settlement of estate para po maasikaso yung pagbabayad ng estate tax. Enough na po, no, in the meantime, na meron pong inventory noong mga assets or mga properties na naiwan ng namatay. Dos Compañeras. Kaya lang, for purposes of issuance ng e-car or electronic certificate authorizing registration, dapat po ay meron na po kayong
Settlement of Estate. Na-publish na ito at nakakomply na po kayo sa iba pang mga documentary requirements para ma-issuehan ng e-car. That would be required, no? Kapag ka po ililipat na ninyo sa inyong pangalan or sa mga pangalan ng mga tagapagmana ang property na minana. Dos Compañeras. Magandang gabi din sa iyo, Lemar Fadriquela. Magandang gabi sa iyo. Taga saan ka, Lemar? Kasi may kapitbahay kami dati na teacher, si Ma'am Fadriquela. I forgot the name. Pero magka-apelido kayo. Sniper, magandang gabi sa iyo. Okay. Nagpapagawa na po ng affidavit of self-adjudication ang kapatid ko. Pwede po bang magpa-adverse claim ako kasi ayaw po niya akong isama sa hatian? Dos Compañeras. Kapag ka po adverse affidavit of self-adjudication, kiniklaim niya na solong tagapagmana siya. When in fact, nandyan ka pa na tagapagmana ka rin. No? So, ang tinatanong niya ay pwede bang magpa-adverse claim? Mali pong solusyon or remedy ang pagpapa-adverse claim. Kung halimbawa po, nagpapagawa pa lang kasi hindi pa po ito actionable, malay mo ba kung hindi para sa iyo yun o para sa property yun, di ba? Malay mo ba kung ano man, kung hindi pa, basta hindi pa nagagamit, so wala pa siyang, it's not yet actionable. So therefore, ang gagawin mo ay mag-demand ka ng settlement. At the same time, no, kung halimbawa na hindi po mapayag, mag-file ka ng petition for judicial settlement of estate with partition, at kapag ka naisampa mo na yung kaso, yung kaso na ito, no, once filed, pwede mo itong ipa-annotate, no, doon sa likod. Mas matibay ito kaysa sa adverse claim dahil ang adverse claim ay effective lang po sa loob ng 30 araw. Although, kakailanganin pa rin dumulog sa korte para ito ay mapakancel. Dos Compañeras. Okay, si Lori, itatanong ko lang po tungkol sa right of way. Dati na po kaming may kasunduan sa barangay na magbibigay sila na sa amin ng right of way. Namatay po kasi ang may-ari ng property at naghahati po ang mga tagapagmana. Ngayon po, gusto nung nakakuha nung parte na ipasara yung daan dahil yung kasunduan daw po ay between lamang sa amin at ng magulang ko, kaya hindi daw po sila covered noon. Dos Compañeras. Yan, gusto kong malaman, voluntary, registered, importante po itong mga impormasyon na ito. But anyway, no, tatalakayin po natin yung question na yan. I don't know if this is Lorelei or Lorelei. L-I-E kasi, malamang Lorelei, ano. Pero tatalakayin po natin yan sa ating pagbabalik. Ang mga Fadriquela pala ay taga Marinduque. Kababayan ko pala, Magandang gabi po sa inyo, mga taga Marinduque. At kumusta naman ang biyahe ng barko dyan sa atin? Dahil nabalitaan ko, napakamahal ng pamasahe. At may mga areas po dyan, hindi sa Marinduque, pero patawid ng Marinduque. Noong Pasko, merong mandatory pa Pasko para sa mga, I don't know kung empleyado ito ng Philippine Ports Authority, ng Coast Guard or what, pero meron pong automatic pa Pasko or mandatory pa Pasko, no, or mandatory pa merienda. Dos Compañeras. Something that the Philippine Coast Guard and Philippine Ports Authority have to look into, no? At saka yung taga-Philippine Coast Guard, ayusin nyo naman po ang inspection. Hindi yung po pwesto lang doon, hindi man lang tinitingnan kung overloaded niya. Yan ang madalas na nagiging dahilan ng aksidente sa dagat. Dos Compañeras. At magbabalik pa rin po ang programang Dos Compañeras. Again, we have a malakas promo tonight. Kung hindi nagkakasundo ang mga tagapagmana, anong hakbang ang dapat gawin para sa settlement of estate ng namatay? Ipadala lang po bilang private message sa akin at requirement lang po na naka-follow tayo sa ating page. At magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna ang mga paalala? Diyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Dos Compañeras po, nagbabalik kasama nagsisolang panyera ng bayan Attorney Rina Seco. I guess hindi na naman tayo matatapos tonight dahil napakarami pa rin pong questions. Yung kay Lorelei tungkol doon sa ang question niya, no? In essence, ang question niya is, yun po bang aming kasunduan patungkol sa easement ng right of way ay binding kahit pa doon sa mga tagapagmana noong nagmamay-ari, yung partido sa kasunduan namin? Dos Compañeras.
Thank you very much, Miss Lorelai. This is actually interesting, and I think I have not even discussed this, since I have not discussed this thing since nagsimula po ang Dos Compañeras in 2021. Actually, ang sinasabi po doon sa mga kaso, specifically yung Unisource Commercial versus Chung et al., ang sinasabi kung ang easement po, yung right of way, yung easement of right of way ay naging voluntary, ibig sabihin hindi ito nagkasuhan pa, para makamit ito. Napagkasunduan ito ng magpartido noong servient estate at saka ng dominant estate. Ibig sabihin yung dominant, yun pong nangangailangan, nangangailangan ng daanan. Yung servient, yung property na dadaanan ng nangangailangan, So, kapag ka po voluntary ito, this is binding sa may-ari at saka yung kanilang assigns at saka kanilang mga heirs, yung kanilang mga tagapagmana. So mananatili po ito kahit pa namatay na ang original na nagmamay-ari. Dos Compañeras. In fact, kahit po yung halimbawa ay si tatay, namatay na si tatay ko. Pagkatapos halimbawa yung parte na naman ako, doon dumadaan yung si Billy Domingo, yun ang kanyang right of way. Naka-annotate doon sa title ni tatay ko, yung kanilang kasunduan. Halimbawa naman ako na, sa akin napunta yung parte na yun na dadaanan ni Billy Domingo. Bagaman po, at doon sa nakuha kong title after namin magparte-parte ng aking mga kapatid, wala na doon yung annotation. Mananatili po ang right of way ni Billy Domingo basta't doon sa original owner ay nai-annotate po ang easement ng right of way. Dos Compañeras. Kaya po ugaliin natin kung meron tayong right of way na iparehistro ito. Paano? Kasama po ito sa mga encumbrances na ipinarirehistro hindi bilang adverse claim kundi bilang encumbrance ng right of way sa inyong title. Kung kayo po ang dominant estate, kayo ang nakikigamit sa property ng iba, iparehistro po ninyo ang right of way. Dos Compañeras. May tanong, sabi niya, pwede bang mag-file ng estate settlement para sa isang property lang dahil complicated ang isang property sa probinsya at nag-aaway-away pa ang mga pasama na mula sa mga ninuno? Hindi po maaari ang partial settlement of estate, Mag-uulit at mag-uulit po kayo. Dapat importante, isahin nyo na lang po para hindi po kayo mahirapan, mas malaki pong problema kung patatagalin pa ninyo dahil syempre yung iba dyan may mamamatay, may papasok na kakailanganing pumirma, at kapag ka dumami ng dumami dahil nag-aanak ang tao, diba? Dadami rin po ang kakailangan ninyong papirmahin sa dokumento. At kapag ka nagsipag-asawa na yan, dadami lalo. Dos Compañeras. Magandang gabi din sa iyo, Miss Sen, Hamilia Abetria, at maraming iba pa. Magandang gabi po sa iyo, Fe Mosquite. And syempre, Rasek Estalin, sabi niya, thank you, salamat po, Attorney Rina, for providing free legal advice. Actually, mga basic, lang po ito, basic na kaalaman. Kung dumantong po kayo sa punto na kailangan na talaga ninyo ng abogado at medyo complicated, kakailanganin na talaga ninyong dumulog sa korte, pwede po kayong, mas maganda po na dumulog kayo ng personal sa abogado. Okay? Now, may question po dito, sabi niya, Attorney, ano bang mga ahensya ng gobyerno may kinalaman sa lupa para na alam namin kung saan kami pupunta pag may problema kami? Siyempre, bayaran ng buwis, BIR, documentary stamp tax, capital gains tax, estate tax, at saka ano pa ba? Masyado akong expressive. Okay, documentary stamp tax, estate tax, capital gains tax, donors tax, sa BIR po binabayaran. Kung amilyar or real property tax, you go to the city or municipal assessor's office, under po yan ang office of the mayor. Kung halimbawa po naman ay agricultural property, so you go to the DAR, Department of Agrarian Reform, kukuha po kayo ng clearance doon. Kung halimbawa pati na rin yung subject ng retention limit, dahil syempre ang lupa po, ang pagmamay-ari, hindi dapat lumagpas sa 5 hektarya para sa may-ari at tigta 3 hektarya kada tagapagmana niya.
At the same time, yung mga agricultural clearances, dun po kukunin. DNR, kung nag-a-apply po kayo ng patent, at saka yung first time ninyong nagpapatitle, kailangan din yun ng makipag-coordinate sa DNR because, no, syempre, kailangan po ninyo ng certification that the land is alienable and disposable. Kailangan din po kayong dumaan sa RD, Registry of Deeds. Bakit? Yan po ang repository or naghahawak ng lahat ng record ng ating mga titulo. Meron din, halimbawa, yung mga, yung pong, paano ba ito? Okay, yun pong halimbawa naman ay mga indigenous people. So, yung NCIP, National Commission for Indigenous People, no? Ng properties considered ng ancestral land or yung mga land of ancestral domain. At syempre, for judicial titling, pupunta po kayo sa korte. Yun po yung mga ahensya ng gobyerno na maaari po ninyong pagdaanan na involved, no, sa pagpapatitulo or pagpaparehistro ng lupa. Dos Compañeras. Ay hindi ko na naman natapos. Napakarami na naman pong mga questions. Ay pasensya na po kayo at talagang hindi po matapos-tapos ang inyong mga questions pagka po wala na kayong, kumbaga, ay sumasakit ang ulo ninyo at wala na po kayong interest, no, sa inyong property na mamanahin. Ipasa nyo po sa akin para ako na lang magmamana. Ako na magpo-problema para sa inyo. Joke lang. Anyway, maganda po kapag ito na lang ang isipin nyo kung nagpo-problema kayo sa inyong mana. Kasi ibig pong sabihin, may mamanahin kayo. Ay, in the first place, wala kayong problema sa mana kung wala kayong mamanahin, di po ba? Dos Compañeras. Magandang gabi din sa iyo, Popoy, Boboy Puerto sa Puerto Princesa City sa Palawan. Nelia Licong, maayong gabi ikaninyong tanan diha sa Bohol. Kumusta man ang resort na ang tawag doon? Ni Gawas. Pero dili man to sa Chocolate Hills. Magandang gabi din sa iyo. Ay, napakarami pa. Pasensya na, hindi ko talaga matatapos. Thank you very much po sa pagsama ninyo sa akin tonight. Again, our question is para sa ating DZRH Malakas promo. Kung hindi nagkakasundo ang mga tagapagmana, anong hakbang ang dapat na gawin para sa settlement of estate? And the answer is judicial settlement of estate with partition. At ang winner po natin tonight, congratulations sa iyo. Huwag po munang maiinip ha, kaunting panahon na lang at maipapadala na lahat ni Sherwin ang inyong mga panalo kasi morning hanggang gabi, no, ay sa kanya po nagmumula ang premyo ninyo. So kaunting pasensya lang. Congratulations sa iyo, Charo Abram. Ang kanyang sagot, judicial settlement of estate with partition. Magbabalik po ulit tayo bukas sa same time, same station, same channel. Ang tabayanan po ang susunod na ang programang Lunas at Lunas Extension. Kasama hindi ko alam kung sino kasama. Anyway, nakasama ko po tonight ang aking mga online PA, pro bono online PAs, Gael Enriquez and Kenneth Arevalo. At syempre sa kabila naman sa tech side, si JM Arroyo at Billy Domingo. Ako naman po, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.